Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo kung subukan itong Jetour X70 Plus. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Alam nyo naman tayo mga Pilipino diba? Talagang hanap talaga natin yung sulit sa presyo. So kung naghahanap ka ng sulit sa presyo na SUV, yung maganda, maporma, malaki at syempre 7-seater, importante sa atin yan Kailangan nyo talagang makita to, ang Jetour X70 Plus. Ang makina nito ay 1.5-liter turbocharged gasoline engine. May maximum power ito na 156 horsepower at may maximum torque naman na 230 Newton meters. Ang transmission nito ay wet dual clutch. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Sa unang tingin mo sa unahan, makikita mo talagang malaki tong sasakyan at saka sosyal. Ang laking tinulong kasi doon yung mga chrome accents. So meron siya doon sa grills, meron sa ibabaw ng grills, tapos meron din doon sa DRLs. Naka-projector din yung headlights nito. So yung shape ng headlights sumunod dun sa forma ng ilaw sa loob. Kasi bilog yung projector. Tapos naman nakalinya naman pahaba yung LED na signal lights na nagpa-function din siya na DRL. Sa baba naman, meron siyang parang ice cubes na apat. So, pag tinignan mo, para talaga siyang yellow, lalo na pag umilaw. DRLs yon. Ang masasabi ko lang din dito, ang lakas ng dating nitong sasakyan na to in person kasi ang laki-laki talaga niya. Pero, syempre, kailangan makita niyo in person. Iba pa rin talaga dito sa video. Sa sides naman, yung mga kurbada nitong sasakyan, parang mukha talaga siyang mamahalin. Syempre, kasi parang crossover nga to Hindi, crossover to. Na kung tititigan mo lang at hindi mo alam yung presyo, aakalain mo talaga na parang 2 milyon mahigit yung presyo nito. Pero hindi, medyo malayo siya sa 2 milyon, mas mura. Pero kung gusto nyo malaman yung presyo, syempre nasa dulo yan ng video or i-check nyo yung website namin, rit-ridingintandem.com. Meron kami dong mga price list, specifications ng mga lahat ng sasakyan, tsaka brochure at loan calculator kung gusto nyo mag-loan. Check nyo na lang. Meron din siyang roof rails, power folding side mirrors na may signal lights. Meron din siyang chrome accent doon sa bandang fender. Meron din siyang black matte body moldings na meron din chrome accent sa ibabaw. Maporma din yung mags, 2-tone siya at napakalaki ng rims. As in 20-inch yung rims. Ang size ng gulong, 255/45 R20. Sa likod naman, parang robot ang dating. Medyo kwadrado yung design pero magandang titigan. Ang taillights, mahabang LED na manipis pero magkadugtong siya from left to right side. Manipis pero mahaba pero kitang-kita sa gabi kasi maliwanag siya. Yung signal lights din niya sequential, so gumagalaw-galaw siya palabas. Shark's fin yung antenna, meron siyang defogger, wiper, reverse camera, fog lights, parking sensors, at meron din siyang Bluetooth muffler. Hindi kasi yung Bluetooth muffler, hindi kasi nakadugtong yun. Yung totoong muffler niya nandun sa ilalim. Dipindot yung tailgate. Pag pindot mo, aangat na ng kusa. Yung space sa likod, pagka nakaangat yung third row seats, kagaya lang ng mga regular na SUV, ganun lang kalaki. Sa ilalim nun, meron siyang lalagyan ng tools. Meron din siyang isa pang compartment kung ano yung gusto mong ilagay, pwede mong ilagay doon. Tapos yung babaan ng gulong nandun na rin. Yung third row, syempre, kung kailangan mo ng more space, pwede mong itupi. Pag tinupi mo, ayan, malaking-malaki na yung space. So, marami ka na talagang mailalagay. At kung gusto mo pa ng additional space, pwede mo rin itupi yung second row seats. So, yan, meron ka ng malaking cabinet. Hindi pala cabinet, meron ka ng stock room. Usapang space naman tayo. Bali, inuna ko kasi yung third row seats. Nagkasya ako, oo. So, nakasagad pa talikod yung upuan. Kasya. Pero, yun nga lang, mababa kasi yung upuan. So, kung ako, mas maganda yun pag short distances lang. Pag ako naring malalayo talagang mga biyahe, kung mga bata, pwede naman. Pero kung gusto mong luwagan, syempre, pwede mo rin namang iabante yung second row seats para magkaroon ng balancing space yung second row at saka yung third row. Ang space ko doon sa third row, mga 2 daliri pa yung space sa headroom. Tapos yung tuhod ko, nakadikit na nga doon sa upuan sa second row.
Meron din sa likod na cup holder, so magkabila siya. Meron din tong dalawang seat belt. Ang headroom ko naman sa second row, yun, napakalaki, lampas 5 daliri. Tapos yung space ko sa tuhod, almost 2 fist ko yung space. So maluwag na maluwag siya. Parang bossing din yung pakiramdam mo pag nandun ka sa second row seats kasi nandun pa rin yung mga brushed metal effect, yung mga silver na accents, yung leather seats, at saka ang luwag kasi kaya parang, basta parang feeling bossing ka dun sa likod. Magkabila, meron siyang ilaw, hawakan, seat back pockets, at yung seat back pockets nito, maraming pockets, hindi lang siya yung isang lalagyanan ng folder. So meron siyang 2 sa ibabaw, merong isa sa ilalim. Sa pintuan, meron din siyang bottle holder, tsaka compartment. Sa gitna, meron siyang 2 aircon vents, may open compartment, meron din siyang 2 USB, at meron siyang nabubukas na compartment na lalagyan ng barya, pwede naman. Dito naman sa unahan, kung feeling mo bossing ka sa likod, lalo na dito kasi ikaw yung driver. Usually, ikaw yung may-ari ng sasakyan, di ba? Ang headroom ko dito, lampas 5 daliri. So, yung interior naman tayo, social na social nga. Kagaya nung sa second row, mas lalo na dito. Unang mapapansin mo kasi dito yung 2 screen. So, pareho silang 10.25, yung infotainment system at saka itong instrument cluster. Laki, di ba? 10.25 times 2. 20.5. Ang tagal na na. Tama, 10.5. 20.5. Tama siguro. Ang infotainment system nga lang, wala siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay. Pero ang kinaganda naman ng infotainment system nito, no, ang ganda ng tunog. As in, mapapadisco ka na dito sa loob. Lumalabas na yata edad ko, disco. Ano ba ngayon? Club? Ang manibela naman, so leather wrap siya, merong mga perforated sa bandang gilid, meron din siyang silver accent sa baba, flat bottom, at marami ring pindutan. Meron siyang controls para sa infotainment system, instrument cluster, at cruise control. Hindi nga lang siya adaptive ha. Ang lakas din ng dating ng dashboard nito sa akin kasi 'di ba may mga leather sa ibabaw, merong mga metallic na finish, brushed metal, may piano black, tapos yung aircon kasi nito sa gitna 3. So pwedeng isang aircon sa akin, isang aircon sa katabi ko, tapos yung isang aircon nakatutok dun sa likod ng mga passengers. So 'di ba hindi kayo mag-aagawan. Etong center console naman, no, may brushed metal effect din siya. So hindi siya masyadong fingerprint magnet at saka parang mamahalin talaga yung itsura niya. Meron siyang compartment sa unahan, pwede mong lagyan ng cellphone. Nandito na rin yung power supply at 2 USB. Yung shifter nito, medyo may konting kakaiba lang kasi meron siyang reverse, neutral drive tsaka manual mode. Yung part niya nandito sa bandang ilalim, dipindot na lang. Meron din ditong electronic parking brake, auto start stop function. Yung hazard mo nandito rin, so gusto ko to kasi hindi ka na mag-aabot ng malayo doon, no? Nandito na lang sa tabi mo. May hill descent control din at saka controls ng infotainment system nandito na rin. May knob dito na pwede mong pihit-pihitin or pwede mo ring taas, baba, kaliwa, kanan. Ang center armrest naman leather wrapped. Ang bukas niya doon sa gitna. Tapos pag binuksan mo, maluwag sa loob at pwede mong gawing cooler kasi meron siyang labasan ng lamig doon sa loob. Ang mga controls naman ng aircon nito, so meron siyang touch sensitive control sa baba ng aircon vents, pero pwede rin dito sa infotainment system. Kakaiba rin yung controls nito ng upuan. So imbis na hahanapin mo at kakapain mo sa gilid, no, nandito sa pintuan. So nung una nanibago rin ako, pero nung natutunan ko na mas madali pala dito, no, kasi hindi ka na nangangapa dun sa gilid, tsaka alam mo agad yung hinahawakan mo kasi kita mo na. Pero kamusta naman kayang i-drive tong sasakyan na to? Eh di subukan natin. Pero bago tayo magsimula sa driving performance, no, kung paano nga ba tong manehuhin at kamusta ba? Unahin muna natin yung warranty kasi ito yung nakakagulat dito no. Ang warranty nito 6 years. At di lang basta-bastang 6 years ha. 1 million kilometer warranty. So good luck naman sa inyo, ubusin niyo yung 1 million kilometer. Araw-araw kang magmamaneho ng ano nun, pagod-pod. Anyway, hindi lang yun. Kasi meron din tong 10 years warranty ng engine. So, kumbaga no, siguro, syempre may mga magsasabi dyan, kamusta yan? Tatagal ba yan? Tatagal ba yan? So siguro, ito yung sagot ng Jetour. Tatagal ba yan? Ito, warranty namin, 10 years yung makina. O sige, sirain mo. So wala lang, natuwa lang ako doon. O sige, mag-drive na tayo. Naka 20-inch rims to ha. So ibig sabihin yan, malaki yung rims natin. Usually, pag lumalaki ang rims, no, tumatagtag din. Pero dito, okay siya. So hindi siya
matagtag kahit malaki yung rims. At saka ano, sakto lang, yung masarap lang sakyan, sakto lang. Hindi naman yung, syempre hindi pa rin ito yung best, no? Pero kumbaga ano, maganda. Ang steering, hindi naman siya sobrang lambot. So, ano, no, hindi rin siya sobrang tigas. Malambot siya ng konti sa gitna. Pero may feel pa rin. Yun yung steering niya, maganda. Nakakadalawang maganda na ako kaagad. Hindi pa tayo nakakalayo. Engine power naman. So, ngayon, regular lang yung andar ko. So, katamtamang tapak. Pero yan, nakakasunod tayo sa traffic. Matulin, mabilis mag-accelerate. O, diba? Yun, o, lubak-lubak yun, ha? Malalaking butas yun. Pero maganda yung suspension. Tapakan ko. Oh. Kaso may sakit sa unahan eh. Anyway. Pero ano, matulin. So ang acceleration nito, naka-eco mode tayo ha. So eco mode muna, mamaya na yung sport. Meron kasi itong eco tsaka sport mode. So regular driving, yan, nakakasunod sa traffic. Tapos, tatry nating umovertake para ma-feel natin ng konti yung engine power nito. Yan. Actually, cornering din maganda ha. Hindi naman masyadong okay lang yung body roll. Pero itatry ko pa mamaya doon sa magandang malayo-layo nang bilisan natin ng konti pa. Sulit. Ang acceleration nito suabe. So kumbaga hindi kagaya nung iba na yung merong biglang sipa. Ito kasi swabe lang. Bali yung una niyang acceleration meron na, pero lumalakas ng dahan-dahan. Hindi naman lumalakas ng dahan-dahan, pero parang basta linear siya. Yung maganda yung acceleration niya, yung social acceleration, hindi yung nambabato sa upuan, pero dumidiin ka lang sa upuan. Ganon. Pa. Ayan, tuloy. Okay. So sa transmission naman, no, swabing-swabe to lahat, no. Minsan lang may mga instance, sorry, ano yun, tubig ko yun, gumugulong sa ilalim. Saan ko ba ilalagay yung tubig? Wait lang ah. Dito pala sa gilid. So total, huminto na rin naman tayo, no. Testingin na rin natin yung power nito ng nakahinto. May hatak siya, okay na, okay. Sa transmission naman, so pagka mga higher gears, ganito, wala namang problema, mabibilis sa expressway, sa ganitong kalsada, provincial roads, wala. So may minsan lang, pagka kunwari nasa traffic siya, no, minsan meron siyang konting jerk, pero konting-konti lang na okay lang naman. Pag traffic lang, pag sobrang traffic. So try ko ngayon yung manual naman ng transmission. Yung shifting niya sa manual mode, hindi siya ganun kabilis, pero okay lang. Pero try na nga natin ngayon yung sport mode naman. Yun, so pindutin natin. Oh, may power na kagad. Ibang iba yung sport mode ah. Uy. Kumbaga yung kanina kasi yung eco mode, no, swabing-swabe lang siya, parang linear nga yung ano, yung acceleration. Nung in sport mode natin, no, meron na sipa siya. Uy, ganun ako eh. Uy. maganda yung hatak nitong sport mode. Pero ano kasi, yung lakas kasi nito, kumbaga ano, hindi ko naman kailangan, kaya malamang hindi ko rin to gagawin. Okay na ako dun sa eco mode, makatipid pa tayong gas. Pero siguro kung nagmamadali ka, okay lang naman, gamitin mo tong sport mode. Pero ngayon, ibabalik ko na. Mas gusto ko yung eco mode. Sa preno, malakas din. Kasi kahapon, ginamit din namin to, no? 5 kaming nakasakay. So, ano, kahit mabigat yung dala mo, malakas pa rin yung preno. Pero mag-i-enjoy din kayo dito, yung infotainment system, no? Ano kasi, yung tunog niya maganda. Pang party-party talaga. Tapos yung aircon din niya, yan, wala tayong problema ngayon. Malamig. Hindi nga lang to, ano, climate control. Mukha siyang climate control, pero hindi. Manual aircon lang. Kaso touch sensitive kasi yung controls niya, kaya medyo yung feel niya akala mo climate control, pero hindi.
Ang Jetour X70 Plus ay nagkakahalaga ng 1,499,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Jetour Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Napansin ko dito wala siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay. Pero ang pambawi naman niya pagkaganda-ganda naman ng tunog pag nag-Bluetooth ka. Medyo nanibago lang ako sa controls kasi yung hazard switch niya nandito sa gitna. Tapos yun namang electronic na adjustment ng upuan nandito sa pintuan. Pero pag natutunan mo na kasi siya, mas madaling abutin. Ayan lang oh. So hindi ka na magaganon sa hazard, hindi ka na rin magsisingit-singit dito ng kamay mo sa adjustment ng upuan. Pag low speeds din, napansin ko, meron siyang konting jerk, pero minsan lang naman. Sa good, unang-una naman, Diyos ko, ang gandang tignan nito, tsaka ang laki, para talaga siyang mamahalin, pero hindi. Hindi. Gustong-gusto ko rin yung interior kasi napaka-social niya no? Parang talaga siya, luxury car yung interior. Sa performance naman, may tulin din to. So, hindi naman to boring i-drive. At maganda nga rin pala tong iliko kasi hindi masyadong malakas body roll. Okay din yung 360 camera kasi ang laki ng screen. At ang pinaka-good dito, syempre yung warranty. Kasi nga, 'di ba, 6 years or 1 million kilometer warranty. Tapos yung engine naman niya, 10 years na warranty. So, good luck na lang sa inyong ubusin yun. Sawa ka na sa kotse, hindi pa tapos yung warranty mo. Last but not the least, yung price. Kasi talaga namang 1.5 million, sobrang sulit nito sa presyo. Kala mo luxury pero hindi. Para sa akin, kung naghahanap talaga kayo ng sasakyan na maganda, na mura, na mahaba yung warranty, na masarap gamitin, na social, ito na yata lahat Anyway, ito para sa akin lang Parang ito yata yung favorite Jetour na model ko. Except sa ice cream kasi kita ko doon. Anyway, sana sa susunod yun naman yung mahiram natin. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Next video na! Ganda ng ice cream. Kumbaga sa practicality, sa paggamit, ito talagang X70. Pero yung puso ko nasa ice cream. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.